So, hi guys, welcome back to my channel. Ako ito, si Pongs. Samahan niyo po ako sa aking vlog ngayon at magpapalit po tayo ng langis ng aking motor dahil ramdam kong pumapangit na ang hatak ng kanyang mga gear o yung kanyang mga internal parts. So magpapalit po tayo ng langis at gagawin natin ito ng sarili dahil kapag pumunta tayo sa shop, panigurado magbabayad na naman tayo ng 50 pesos or mas mataas pa. So ito, nasingit ko nga pala sa aking trabaho nung linggo dahil hindi naman masyadong busy. So ito, Karon kay lahi na nagkagrabe na si Mantos. Okay ra gyud ka lab. Okay ra ko, okay ra ka. Si Mantos pa okay ra. Okay na lang. Gwapo daw, pilingon. Barog. Unsa spelling ng gwapo? Ha? Unsa spelling ng gwapo? Ha? Mantos? Butang eh. so ayan guys, pagkatapos natin matanggal yung oil plug nya na bolt, antayin lang natin na madrain yung lahat ng oil. So hindi siya talaga actually na lahat madidrain. Ayan o, may tumutulo pa kasi sa shop meron silang ginagamit yung hangin, malakas kasi pressure nun, so nilalagay nila dun sa kabila yung lagayan ng langis. So pero hindi pa rin talaga totally na di-drain yun lahat kasi may natitira pa rin, at meron namang paraan kung paano mag-drain talaga niyan, yung as in na uubos talaga lahat ng oil dyan sa loob ng makina, yung tinatawag na flushing ng makina ng motor. Pero sa video ito guys is hindi ko muna ipapakita kung paano mag flashing ng makina ng motor. So ayan guys, oh, maitim na siya. Isang buwan ko pa lang to hindi na papalitan ng oil. So ganyan na siya kaitim. Araw-araw kasi itong tumatakbo. Papunta dito sa trabaho at pauwi ng boarding house. So kailangan talaga tag isang buwan magpalit ng oil para hindi masyadong pangit yung andar ng motor. Ayun nga pala yung gamit ko guys, yung 17 na combination range. Kinuha ko lang yung 19 kasi kala ko hindi magkakasya yung 17. At ito naman po yung gamit kong oil, ang Shell Advance 10W40. 800 ml lang siya at saktong sakto na yan sa makina ng motor. Yan yung bukasan ng oil na lalagyan natin, so bubuksan natin, igirin natin pag ganon. Pero siya nga pala guys, kapag magbubukas tayo ng ganon, kung maaari sana lagyan natin ng basahan yung ano para hindi siya mapudpud, kasi ito may pudpud na kakabili ko lang nito, nag 2 months pa lang to sa akin, so may ano na siya kasi hindi nilagyan ng basahan yung bukasan ng lagayan ng oil. Sana pag sa susunod maglalagay tayo ng oil, lagyan muna natin ng basahan
before natin ipihit para hindi masira yung takip. Dahan-dahanin na rin natin punas-punasan yung mga gilid ng takip ng cup niya kasi may mga buhangin yan dyan. Ayan, punasan natin ng basahan or kung may tissue, punas-punas lang para matanggal yung mga buhangin before natin ilagay ang ating langis. Pero bago natin lagyan ng langis yan, sa mga mekaniko na expert, alam kong talagang may nakalimutan ako. So bago natin lagyan ng langis yan, ay huwag nating kakalimutan ibalik yung drain plug na bolt na nakalagay sa ilalim na yung pinaglabasan ng oil kanina. Kasi kapag hindi natin binalik yung drain plug bolt, ay panigurado masasayang lang yung langis natin na ilalagay doon sa binuksan natin doon sa kabila, sa may ibabaw yung lagayan ng langis. So kailangan ibalik muna natin yan. Buti pa yung bolt bumabalik, siya ba bumalik na? Pagkatapos nating mahigpitan yung drain plug nya, ay bubutasan naman natin yung lagayan ng langis para ilagay natin dito sa kabila, sa may lagayan nya. Mas maganda kung may gagamitin tayong imbudo para hindi siya sayang, pero kung ganitong estilo naman ay okay lang din naman, basta siguraduhin nyo na malalagay nyo dun sa may butas at hindi nasasayang yung langis kasi saktong sakto lang ito talaga, 800 ml para sa mga hanggang sa 125 cc pwede ito. Yung iba gumagamit ng 900 ml sa 125 cc, pero okay naman din yung 800 sa mga 100 cc, 110, 115 hanggang 125. Kasi pag 125 pataas ay iba naman po yung sukat ng langis na dapat ilagay doon. Siya nga pala, hindi ko agad lahat nilagay yung langis, yung bagong langis na ilalagay ko kasi may konting problema. Itong drain bolt ko, kung pansin nyo, lagi kong tinitignan kung tumutulo kasi lost thread siya. Lost thread na yung thread niya sa ilalim. Sa ganyan may paraan naman para bumalik yung thread niya, I mean upang maging mahigpit ulit, kasi pag pinihit mo yan ng pilit iikot din yan, iikot ng iikot, yung parang wala siyang lock. So ang ginawa ko dyan, nilagyan ko muna ng teflon para maging mahigpit siya, pero hindi talaga yan as in mahigpit na mahigpit, yung tama lang para na rin makaiwas sa pagtulo ng langis doon sa may drain plug. Is maraming paraan para mapigilan yung tulo, lalo na pag lost thread na. Marami siyang paraan upang bumalik sa dati. So sa susunod na vlog ipapagawa ko to sa mekaniko, oversize ko siya. Sa ngayon 17 pa yung size niyan. Sa susunod, kapag may lugar na ako, papagawa ko yan dun sa may shop, dun sa mga marunong. At ang magiging size niyan is
magiging 19 na yan kasi wala namang range na 18. Magiging 19 yan. Ang gagawin nila dyan ay gagamit sila ng hand tap, yung pampabalik sa mga nasirang thread sa loob, kaya magiging 19 talaga yung size ng drain plug niyan na dating 17. Kaya ito, nilagyan ko lang yan ng teflon, kaya panay silip ako sa drain plug niya kung may tumatagas pa, kasi kapag may tumagas pa, ibig sabihin nun ay kulang pa yung nalagay ko na teflon. So kapag may tagas, tatanggalin ko ulit yan, dadagdagan ko ulit ng teflon. Lost thread na talaga yung drain plug niya nung pagbili ko, kaya ganyan siya. Hindi po ako ang may gawa niyan, kasi sinabi ng may-ari wala namang problema sa akin yung mga ganyan, kasi may nagagawa naman ng mga paraan yung mga ganyan. So ayan, pinaandar ko na yung makina gamit yung kickstarter. Kung may starter kayo sa may malapit sa may handbrake, kapag nagpalit kayo ng langis, ang payo ng mekaniko ay wag muna tayong gumamit ng hand starter dun sa may malapit sa may lever. Dapat ginagamit daw muna natin is yung kickstarter para umangat yung bagong langis na nilagay natin sa makina. Yun yung payo nila, so sinusunod ko naman. At itong rubber ng kickstarter ko is masyadong papansin, gusto niya nang lumabas. Sabi ko sa kanya, bahala ka, kasi ang hirap ibalik niya, no? Nilagyan ko na ng langis, oh. Nahirapan talaga ako dyan ibalik, hanggang sa sabi ko, bahala ka na dyan. So ayun guys, kita nyo, pansin nyo, hinayaan ko lang siyang umandar yung kanyang makina, at sinisilip-silip ko pa rin yung drain plug ko kung may tumatagas na langis, na malagyan ko ulit siya ng teflon para hindi na siya ulit tumagas. At disclaimer lang po, hindi po ako isang mekaniko o ganun ka-eksperto tungkol sa makina ng mga motorsiklo, pero handa po akong matuto. Binabahagi ko lang po ang aking konting kaalaman tungkol sa pagmumotorsiklo, pag-aayos ng mga external parts mula sa aking experience bilang isang habal-habal driver dati sa amin sa Zamboanga del Norte. So ayun po, bago ang lahat, wag po nating kakalimutang ligpitin ang ating mga kagamitan upang hindi tayo mapagalitan ng ating mga hiniraman.